Ito mga sir, meron tayong Suzuki address na i-overhaul dahil ang problema kasi nito mga sir sa part ng sigunyal. Address naman na Suzuki yung ating gagawin. Yan, nalustrade na. Saka yung dito, yung spline nya ay nalustrade na rin. At nakabili na rin si sir pala bago niya dalhin tong unit nya. Nakabili na siya ng mga pyesa. Ito yung bago sigunyal, bola, oil seal, tapos piston ring, lahat ng oil seal. Ito yung sigunyal, mahal pala yung sigunyal ng ano. Siyempre yung gasket dapat hindi mawawala yan. At yung backplate ng pulley, dahil yung backplate ng pulley niya kasi may uka na. Sigunyal bearing, yan parang sa Honda Beat lang din. At ito yung kanyang sigunyal. Medyo may presyo yung kanyang sigunyal mga sir. Medyo mahal yung ano, presyo ng Suzuki talaga. 6 plus yung ano, bili ni sir sa sigunyal niya. Nakita ko muna bago natin kalasin yung makina. Bago natin paghiwalayin. Yan. Sinlaki lang ng ano, Honda Beat. Yan, ito yung sigunyal na ilalagay natin mga sir. Ayan. Nabili na yung sir to. Bali, in-order niya muna sa kanya dinala dito sa atin. Galing pa ng ano, ng Teresa si sir. Okay, lagay mo natin dyan. Dahil kaklas-klasin mo natin yung ano, yung makina. Ayan, complete na siya. May bola pa. Lagay natin dyan. Dahil hirap na rin kasing ano, umabot yung ano, yung starter niya. Hindi niya na mapa-start sa battery kasi yung sigunyal niya doon spline, yung sa spline ano na, may tama na. Tapos loose thread nagagawa naman yan, kaso nga lang nakabili na si sir, gusto niya yung bago pa rin yung buo, kaya yun, nakabili na siya. Kaya pag iiwalay na natin to, same lang din yung ano gagawin natin pagka nagpapahiwalay tayo. Isa sa segregate yung nalagay yung ano, yung mga pisa, kung side dito, side doon, i-segregate ninyo. Okay, pag-iwalayin ko muna itong mga sir para hindi nang maba yung video natin. Yan, Suzuki address to mga sir. Ito na mga sir, tanggalan na natin yung makina sa kanyang chassis. At ito na yung makina. Medyo maganda itong paghiwalay kasi kukunti lang yung ano, yung ating kinakalas para matanggal yung makina. Ayan, ito na yung makina niya. Ito na yung wawalwalin natin ngayon mga sir. Tanggalin natin yung ano, black cover. Okay naman. Bali, wala nang langis dito sa ibabaw dahil 2 months kasi nga ano, hindi na ginamit ito. Sinakay na lang pala ito sa ano, sa lalamog. Hindi na pinaandar. Dito ang magneto niya. Ayan, tanggalin mo nito. Ang dumi. Tahimik sigaw, yung makulit yun eh. Makulit ka rin daw.
Ayan, pag nagkakalas kayo nito mga sir, tandaan nyo lang para di kayo maligaw. Tapos yan, meron pang 8 rito. Ayan, tanggalin natin yung cylinder head nya. Oop, hindi pala kasya. Tanggalin natin to. Yan, lagay mo natin dyan sa lapag. Ayan, wala pang gasgas yung block nya. Kaya ang papalitan natin dyan, piston ring. Ayan, tapos tatanggalin natin dito. Ito, tornilyo rito. Tapos center stand, tsaka yun dito. Para matanggal natin to. Okay, ito yung tornilyo ng crankcase. Pati yung sa ano sa center stand yung lock niya doon, tanggalin niya. Yan, pagka hindi nyo kabisado ito, pinakamaganda siya, segregate nyo lang to para hindi na kayo maghahanap-hanap. Lagay mo natin dyan kasi mamaya ugasan natin yan. Ayan, natanggal ko na rin yung spring ng center stand. Tapos ayan, patutuluin mo natin yung langis. Tapos ayan, napok lang siya ng rubber mallet ng konti para naubos yung langis. At ayan, bumuka na. Baka mo saan to? Sa dito. Ayan na. Ay, ito na. Paghiwalay na natin. Di siya kaparehas ng mga click na pwede siyang pukpukin ng nakalagay pa yung center stand. Dito hindi pwede. Obligado tatanggalin pa yan. At ito. Parang siklik lang din na matigas. Obligado kailangan tayo magpukpok dito para mailabas natin to. Tapos kapag pinalit natin yung bagong sigunyal natin, obligado gagamitan natin ang butane para may salpak natin uli ng hindi na pinupukpok. Ayan, natanggalan natin. Ito yung sigunyal nya, no? Sira na yung spline. Ayan, lilinisan muna natin to, saka natin ikakabit yung bago natin sigunyal. Same din yung yung procedure paano maglagay. Ganun pa rin yung gagawin ko. Kahit dito, ganun pa rin. Kaya lilinisan muna natin to. Okay, ito naman naugasan ko na. At ilalagay na natin yung bago nating sigunyal. Ito na yung bago nating sigunyal, saka yung sigunyal bearing. At ang gagawin natin, susuksok na natin. Yan, ilalagay natin dito. Tapos gagamitin natin pang cover. Ito, yung luma nya. Para hindi natin masugatan or matamaan ito. Saka ito, yung lagayan ng oil seal para hindi mag-leak. Okay, buksan ko muna ito. Ayan, ito na yung bago. Tapos, yung pangalan, siyempre ibabaw natin. Ayan, at ang gagamitin natin pang cover, ito, ipapatong natin dyan. Ayan, tapos saka tayo dito mag-sisinsil ng dahan-dahan. Ayan, nalubog ko na. Ito yung ginamit natin pang sinsil para hindi masira yung bago natin. Ayan.
Tapos langisan nyo yun dito at gagamitan natin ng butane. Paiinitan na natin. Tapos dito i-prepare na rin natin to, yung malapit sa patong ko muna dyan. Oops. Tapos lalangisan muna natin to at gagamitan na natin ng butane. Yan, i-butane na natin. Okay, butane na natin. Paiinitan natin ito sa loob ng 15 minutes pataas. Ayan, cut ko na yung video para hindi na umaba. Ayan, painitin ko muna to sa loob ng 15 minutes. Ayan mga sir, malapit na tayong maglubog ng sigunyal. Okay, nilulubog na natin. Ayun. Ayan, nilubog na natin. Swak na swak. Walang labis, walang kulang. Ayan. Tapos palamigin muna natin at lalagyan natin ng Vita Gray. Tapos yung dawin na dalawa, huwag yung kakalimutan para hindi ma-deform yung crankcase natin na kabila. Or yun. Okay, palamigin mo natin. Ito na mga so, lagyan ko ng Vita Gray at andyan na yung dowel. At ilalagay na natin to. Tapos yung oil seal din nito kasama sa pinalitan din natin. Ayan. Same pa rin yung parang sa Honda Beat, Honda Click, meron pa rin, mauuna pa rin yung yung sigunyal dito na pinapainitan. At ayan, lalagay natin yung tornilyo para may lagay natin yung bagong piston ring, saka yung head. Ayan, so naman natin yung oil seal sa ating magneto kasi sama yan sa sa binili ni sir. Pero ito, maglalagay tayo ng langis para pampadulas at hindi tayo mahirapan. Ayan. Tapos lagyan natin yung oil seal. Oil seal na bago. Ayan, tapos gamit tayo ng pang tulak. Ayan, nilubog ko na. Gamit pa rin yung yung luma niya. Yun yung ginamit ko. Tapos tinusok ko na sinsil ko ng ng T-wrench para may lubog ko yan. Okay, yung ko naman piston. Ayan, ito naman yung piston. Yung piston na may lalagay natin. Ayan, puro original po yan mga sir. Ito na yung piston. At ito yung ring. Same pa rin kung paano tayo maglagay. Kahit anong motor, same pa rin dapat. Yung mga gap dapat nagkakahiwalay. Ayan, lalagay ko na. Ayan, naikabit ko na yung piston mga sir. Same pa rin kung ano yung procedure. Pare-pares pa rin sila. Basta pag maglalagay kayo ng piston pin lock, lagyan nyo ng takip para hindi pumasok sa loob at maiwasan natin yung yung pabalik-balik. Ayan, nilagay ko na rin yung center stand. Natin na rin yung block kasi nilinisan. Ang matagal lang kasi dito mga sir maglinis ng ng pesa. Lalo ko yung yung stock pa yung gasket. Napakahirap tanggalin po yan mga sir. Okay, ito mga sir, nalagay ko rin yung block, piston ring. Tapos nalagay ko na rin yung head at ito, natap-date ko na rin siya. Dito kayo kumuha. Yan, tapos tapat nyo rito. At dito naman sa sprocket cams natin, meron yung may guhit dito. Tapat nyo dito. Para makuha nyo yung timing. Okay, lagyan natin yung
panggilid, cover, saka yung stito para may salpakan natin. Ayan, pagsasamayan natin yung makina sa yung chassis. Okay, yung mga sob, andar na. Lewat yung upuan.